Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang hapon sa inyong lahat. Ito, Boying Rimulya. Ito ay tungkol sa sinabi ni Boying Rimulya na may 500 pesos na bigayan sa rally ng Lenny Kiko na rally nangyari sa Cavite. Okay, pag-usapan natin yan. But before that, please subscribe to my channel, Donmar TV, and hit the notification bell para updated kayo sa mga latest news. Okay. But guys, babasahin ko yung news ng News 5 sa sinabi ni Boying Rimulya. Okay? Ito. Pinabulaanan ng kampo ni Presidential Candidate Vice President Leni Robredo ang aligasyon na binabayaran ang mga volunteer at supporters na dumalo sa campaign rallies ni Robredo. Ito ay matapos ang naging pahayag ni Cavite 7th District Representative Jesus Crispin Boying Rimulya na binayaran umano ng tig 500 pesos ang mga pumunta sa People's Rally ng Lenny Kiko Tandem sa General Trias, Cavite noong March 4. Oh. Diba? So, quote-unquote, ito ang sinabi ni Boying Rimulya. Ang hirap kasi sa ibang mga politiko, siguro nakagawian na nila na doon sa mga rally nila talagang hakot ang kailangan nilang gawin para magkatao. So iniisip nila, yun lang ang tanging paraan para magkaroon ng tao sa isang political rally. Ayon sa tagapagsalita ni Vice President Leni Robredo na si Barry Gutierrez, kinundi na, okay, let's stop muna. Mag-comment tayo dito sa sinabi ni Boying Rimulya. Ang tanong dito, bawal ba ito sa batas? Okay, kung talagang may nangyaring bayaran sa pagpunta sa rally nila Lenny at Kiko, bawal ba ito sa batas? Matatawag ba itong vote buying? Diba? So yun ang ating ang storya dyan, yung bawal ba ito? Okay? So sa akin lang, no, kung totoo ito, ba't kailangan gagawin ito ni Leni Robredo at ni Kiko? Di ba? Lenny's camp. Kung totoo ha, ito, if this is really true, yung pagbabayad nyo sa mga supporters nyo na pupunta doon, no, kung totoo man ito ay linuloko lang yung sarili nyo. Di ba? Naggasto pa kayo ng pera para lang may tao sa rally ninyo. Pero at the end of the day, those people who are going to the rallies will not vote you on May 9, no? Para lang ba para bang magmukha na marami yung area niyo sa rally, na makita ng mga mainstream media na ang dami ang pumunta sa rally ni Leni Robredo. Ganun ba? Kaya nagbuhos pa kayo ng effort na bayaran na maraming tao ang pumunta. Kahit hindi yan matatawag na vote buying, pero effort yun na mamigay ka ng pera, hindi man yan para pang susunan natin na nagbigay silang pera para pangkain o pang snacks during the rally, baka ganun, di ba? No? Hindi tinatawag nila na binigyan talaga ng 500 para parang vote buying, hindi, no? Para sa kanila lang is para lang dumami ang pumunta. Pero hindi nila aaminin yan na naghakot sila ng tao. Baka sabihin nila na pang snack lang ito, diba, pang hapon, para gutom galing sa rally, baka pakonsuelo lang sa mga tao, no? Pero at the end of the day, matatawag pa rin na linuloko yun ang sarili nyong kampo nyo, ba? Kung totoo man ito. Pero hindi ko nag-judge na kung totoo ba to, hindi, no? So ang dumalo raw is
umabot ng 47,000 people who attended the Cavite rally of Lenny Kiko Tandem. Okay, marami yun, di ba? Marami-rami yun. So, ang tanong, if, let's try to analyze lang ha, sa akin na to. 500, let's maximize 47,000 times 500. Let us assume na binayaran yun lahat na 500, na 47,000 times 500 pesos. Okay? So, magkano ba yun? Oh, diba? Malaki. Aabot ng mga milyon. Diba? So, ang tanong dito yung, totoo ba ito? Makaya ba ito? Meron bang makinarya si Leni Robredo na makaya ba itong bayaran? No? If not, alam mo naman na yung mga kandidato, marami yung mga yung tinatawag nila na oligarchs na sumuporta sa kanila para manalo sila. Especially na maraming ayaw kay Bongbong Marcos, ayaw kay Duterte, no? Na mga big companies, big na mga oligarchs na pababagsakin yung grupo ni Duterte at saka ni BBM. So, maraming magdodonate dyan sa kampo ni Leni Robredo para manalo. So, ang tanong, makaya ba ni Leni na maghakot ng ganong tao na worth millions every rally? Diba? Yun ang tanong. So, again, babasahin natin itong pareha lang naman itong sa taas. Yung ito. Ang mga kumakalat na, ito sinabi ng kampo ni Leni Robredo ito. Ang mga kumakalat na malisyoso, mapanira, irresponsable, at walang basihang paratang kaugnay sa nasabing rally. Or in short, hindi nila inamin ito. Okay? So para sa kanila, walang bayaran na nakikita or naganap. Okay? Walang bayaran na nakikita na pero kung dinideny nila ito, ewan ko kung totoo ito ha, pero kung dinideny nila ito, bakit may kumakalat sa TikTok ngayon? Okay? Mga viewers ko, try watching TikTok. Meron ito, kumakalat ito sa TikTok. Okay? Ang tanong, i-fact check yan kung totoo bang may bayaran dyan. No? Sa TikTok may naka-video na parang may registration eh. Naka-pink sila, may lamesa, nakalinya, no? Parang may sinusulat sila registration, I don't know, pero walang hindi ko na lang alam na, or hindi ko nakita na may pera involved, no? Baka pagkatapos na yun na baka may attendance during sa rally, ganun, kung totoo man ito, tsaka sila babayaran because if bayaran nila agad, baka hindi pumunta sa rally. So baka yun, registration lang yun, no? So yung kolekta ng pera, baka so hindi tayo makapag-judge yan kasi wala tayong ebidensya. Pero tinalakay natin ito dahil ang tanong, if totoong merong bayarang naganap, ito ba ay matatawag na vote buying? Okay? Kasi ang sa kampo ni Leni Robredo, kung totoo man itong may bayad, matatawag ito na binayaran nila para pumunta sa rally. Yan, maybe that will be the argument. But not na binabayaran sila para bumoto sa kanila. Diba? So, in fairness to them, 47,000 people raw ang pumunta. So, makita naman natin sa drone shots nila na naka-pink naman sila lahat, di ba? So, effort talaga yun. No? So, kailangan itong imbestigahan ng COMELEC. Kailangan imbestigahan at i-interview na kasi yung sinabi ni Mr. Boying Rimulya, mabigat yun. So, dapat tanong si Boying Rimulya kung ano talaga yung mga nanalaman niya. Okay? So,
Matatandaan ko yung ano guys, yung interview ni Leni Robredo noon, di ba? Na nagka-issue siya. Doon yung sinabi niya na yung vote buying raw ay normal during elections. In reality daw, normal daw yun na meron talagang vote buying na naganap. Okay? Binatikos pa nga siya dyan sa sinasabi niya. Pero hindi raw niya yan ginawa, no? Hindi raw niya ginawa. Pero parang sinabi niya na normal na daw yung vote buying. Okay? Yung mga mga lawyers naman na mga experts dito, mali raw yung sinabi ni Leni Robredo. Alam mo ba kung bakit? Kasi lawyer ka, no? But in the law, vote buying is illegal. Hindi yan pwede. Pero during daw elections, normal lang daw yun na may makita siyang nagvo-vote buying. Kaya hindi niya ito yung mga tao raw na around niya sinabihan daw niya, may sinabihan niya tanggapin niyo yung pera, pero at the end of the day, kung sino ang nasa puso niyo, yun ang iboto niyo. Now, the question is, tama ba yung sinasabi niya? Yan ngayon ang tanong. Lawyer ka. Sinabihan mo yung mga tao na tanggapin mo ang pera na ibinigay sa iyo ng kandidato, pero ang iboboto mo yung nasa puso mo. Okay? That's the question. Para sa akin, magkomento ako dyan, hindi yan. Vote buying is still illegal. Hindi magandang practice yan sa ating mga Pilipino na i-tolerate natin yan. Diba? So, binatiko siya dyan, pero kampo ng Leni Robredo, ang katwiran nila, volunteers daw lahat yan. Okay? Yung 47,000 na pumunta sa rally ng Cavite ay lahat raw volunteers yan lahat. Okay? So, malaking usapin ito. Okay? Pag na-prove ito na wala ngang bayarang ng ganap, well and good. No? Pero if meron man, no? Sabi ko, illegal ba ito? Or, para sa akin, wag nang i-big deal. Para sa akin, kahit ginawa nila yan, parang linoloko lang nila ang kanilang sarili. Daming natuwa. Kasi ang daming taong pumunta eh. Diba? Yung mga nakita ko sa Facebook, yung mga tao, salamat. Tuwang-tuwa ang mga tao kasi ang daming nandun. Ang daming pumunta. No? So, ito. Sumama sa kampanya ni Vice President Leni Robredo si Cole Ledesma sa Cavite at Bulacan noong weekend. Ito ay singer, si Cole Ledesma. Ayon sa singer, ito ang kauna-unahang pagkakataon hayagan siyang nangampanya para sa isang kandidato. Ito ay hindi tungkol, guys. Ito ay wala akong comment kay Cole Ledesma. He's a good singer. I'm not for her to judge, okay? Baka in-invite lang siya ni Leni Robredo o talagang supporter siya kay Leni na nag-volunteer din, di ba? Hindi ito tungkol kay Cole Ledesma. Sabi niya, tonight was an experience because it was my first time on VP Leni Robredo's campaign stage. And in fact, my first time to openly campaign for any candidate. Quote-unquote, but yan ni Cole Ledesma. In fairness to Cole Ledesma, is a very good singer. Idol ko yan. No? Pero, sa kampo ni Leni Robredo, no? Ito ang dahilan, guys, kung bakit, para sa akin ito opinion ko to. Ito ang dahilan kung bakit dinumog ang mga rallies ni Leni Robredo. Kasi ang dami niyang pakulo eh. 'Di ba? Sinabi ko yan sa last vlog ko nung nag-live ako, ba? Na
Kaya dumadami yung mga pumunta sa rally niya eh. Kasi maraming mga surprises at mga gimmick eh. Maraming artista na in-invite to perform. Banda, ganun. So, masaya yung rally talaga. So, ito yung reason, no? Compare sa kay BBM na mga rallies. Ay pure talagang mga senador lang. Yeah, hindi ko alam ha. Hindi ko naman talaga nakita. Pero as far as I can observe, si Ruben Padilla lang yung time na parang may gimmick na, di ba? Kumakanta si, and the rest of the candidates, ang nagpapasaya si Harry Roque, yung sayaw ni Harry Roque. Di ba? So, yun lang. Kandidato naman yun si Harry Roque eh, di ba? Pero, makita mo talaga sa rally ni BBM na pure yung mga tao pumunta talaga in heart. I don't know with the camp of Leni Robredo if ganun ba din. Okay? So, kailangan imbestigahan ito kung sino man ang dyan. Let's wait for the update for this, no? Kung ano man ang kahit nito, di ba? So, ayun guys. Magkomento kayo sa pangyayaring ito. Totoo ba ito? O anong sa paniniwala nyo? Totoo ba ito na may bayarang ng naganap o wala? Okay? So, I hope you understand. It's my opinion lahat. Mahalin natin ang Pilipinas guys. Magkomento down below kung anong nasa isip nyo. Babasahin natin yan. Okay? So, don't forget to subscribe to my channel, Don Mart TV. Hit the notification bell para updated kayo lahat sa latest na mga balita. Okay? God bless everyone. See you in the next video.